Sa entablado ng isang kabaret, ginagawa ni Mr. K ang kanyang magic. Ang kanyang mga salamangka ay medyo kahanga-hanga, ngunit hindi siya pinapansin ng mga tao. Maya-maya, dumating si Mr. K sa isang hotel sa gitna ng kawalan kung saan umangil sa kanya ang aso ng manager. Kinaumagahan, magtatanghal siya sa isang kafe sa lugar, ngunit tumanggi ang manager na bigyan siya ng direksyon bago sila mag-check-in. Dinala niya siya sa kanyang silid at ipinaliwanag ang lahat ng mga patakaran. Sa pasilyo, nakita ni Mr. K ang isang bata sa sulok at gumawa ng isang maliit na magic na nagpadala ng isang paru-paro, ngunit tumakbo ang bata palayo nang tingnan siya ng manager. Pagkatapos, sinubukan ni Mr. K na magpahinga, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang pares ng mga paa na nakalabas sa ilalim ng kama. Tumingin siya ng malapitan at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. Walang salita, gumapang ang lalaki at lumabas ng silid. Pagkatapos, nakarinig ng ingay si Mr. K at binuksan niya ang aparador kung saan nakita niya ang isang katulong na nagtatago. Lumabas din ito ng kwarto nang walang sinasabi. Tumingin si Mr. K sa labas ng pinto at nakita ang dalawang nanghihimasok na nag-uusap, ngunit umalis din sila nang mapansin nila siya. Nang buksan ni Mr. K ang kanyang maleta, nakita niya ang kanyang poster at pinunit ito sa kalahati. Hindi niya nakita ang gumagalaw sa likod ng wallpaper o ang pagtagas ng tubig. Kinaumagahan, naghanda siya upang umalis at nang makasalubong niya ang katulong, biniro niya ito sa pamamagitan ng paggulat sa kanya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang salitang tagapagpalaya na nakasulat sa dingding. Patuloy siyang naglakad, ngunit hindi niya mahanap ang labasan at bawat pagliko niya ay humahantong sa dead end. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa mga tubo na nagsimulang manginig. Maya-maya, nanginginig ang buong gusali at ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap habang ang kakaibang ingay ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding. Bumukas ang mga maliliit na panel sa mga pader at lumabas ang grupo ng mga musikero na tumutugtog ng kanilang mga instrumento ng napakalakas. Naglakad sila patungo kay Mr. K na agad na tumakbo at natatakot sa banda na sumusunod sa kanya. Nakahanap siya ng hagdan at pumunta sa sumunod na palapag para lang sundan siya ng mga musikero doon. Lumabas ang isang matandang babae upang tingnan kung ano ang ingay at sinamantala ni Mr. K ang pagkakataon na magtago kasama niya. Isinara niya ang silid at lumingon para lang malaman na dalawa ang babae bago siya nawalan ng malay. Ilang sandali pa, nagising si Mr. K sa sopa. Nagpakilala ang mga babae at inalok siya ng kape. Natutuwa silang marinig na si Mr. K ay isang salamangkero at gustong malaman kung nakita niya ang kanyang mga tao sa kalahati. Hindi komportable, ipinaalam ni Mr. K na kailangan na niyang umalis kaya dinala siya ng magkapatid sa mapa ng sahig. Nakita niya ang narito ka na, ngunit wala pa ring labasan. Sinabi sa kanya ng magkapatid na hindi sila umalis ng hotel sa loob ng maraming taon dahil ang hagdan ay napakalaki para sa kanilang mga matandang paa at narito ang lahat ng kailangan nila. Humingi sila ng paumanhin dahil hindi nila siya natulungan at pinayuhan siyang bisitahin ng Oracle. Nagpakita ng bulaklak si Mr. K bago umalis. Pagkatapos niyang tumawid sa ilan pang pasilyo, muling kumurap ang mga ilaw at nakita niya ang ilang bata na tumatakbo. Naglakad si Melinda mula sa isang silid patungo sa isa pa at sinubukan siyang sundan ni Mr. K upang humingi ng tulong, ngunit nakasara ang pinto. Habang siya ay nagambala, ninakaw ng mga bata ang isa sa kanyang mga maleta at nagtago sa isang silid. Nagmamadaling sinundan sila ni Mr. K, gayunpaman, nang binuksan niya ang pinto, aparador lamang ang kanyang nakita. Sa sandaling iyon, lumitaw ang banda sa dulo ng pasilyo at pumasok ang dalawang waiter sa aparador, kaya sinundan sila ni Mr. K. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid kasama ang banda at nakita ni Gaga na tinawag siyang bagong panauhin bago siya isinama sa pangunahing mesa. Masyado siyang nag-aalala sa kanyang maleta kaya hinanap ni Gaga ang mga bata habang patuloy siyang inaalok ng mga waiter ng pagkain. Sa tuwing sinusubukan ni Mr. K na tumingin sa kabilang silid, patuloy na gumagalaw ang lalaki sa harap na mesa upang harangan ang kanyang paningin at nagsasalita tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Gaga. Di nagtagal, bumalik siya ng walang maleta at nagsimulang magsalita tungkol sa sining na sinasabi na ang kanyang mga musikero ay nasa tour of the century. Pagkatapos ay naghanda si Gaga para sa kanyang paliguan at ang banda ay umalis sa silid, itinulak si Mr. K palabas sa proseso. Napuno ng maraming tao ang pasilyo, sinakop ng kaguluhan. Nakita ni Mr. K ang oras at napagtanto niyang hindi siya nakapunta sa kanyang appointment. Natisod ang isang waiter at naglagay ng tray sa kamay niya, kaya pinapila siya ni Melinda kasama ng iba pang waiter at dinala niya sila pababa sa kusina.
Pagkatapos siyang lagyan ng apron, itinulak si Mr. K sa assembly line kung saan maraming mga kusinero ang naghahanda ng pagkain. Ipinaliwanag ni Anton na si Melinda ay anak ng punong chef at maswerte si Mr. K na magkaroon ng ganitong trabaho dahil mahirap matanggap dito. Upang subukang kumbinsihin ang mga nagluluto na hindi siya empleyado, sinimulan ni Mr. K na gumawa ng tricks gamit ang ilang mga itlog at inihahagis ang mga ito. Gayunpaman, sinabihan lamang siya ni Melinda na dumating sa tamang oras sa trabaho kinabukasan. Pagkatapos ng shift, dinala si Mr. K sa kwarto kung saan umiinom ang lahat ng empleyado at natutulog ng magkakasama. Nagkaroon siya ng kakaibang panaginip tungkol sa dumudugong bitak sa pader. Kinaumagahan, ginising ni Anton si Mr. K at laking gulat niya nang makita ang kanyang sarili sa mga lumang damit sa halip na ang kanyang magandang suit. Kaya, kinuha ni Anton ang pantalon sa ibang trabahador para isuot niya. Sa kusina, narinig ni Mr. K ang mga tubo na gumagawa ng kakaibang ingay, ngunit sinabihan siya ni Anton na huwag mag-alala dahil may problema sa sistema ng tubig kamakailan. Dahil sa pagod sa paghihintay, sinubukan ni Mr. K na umalis sa kusina ngunit bigla siyang kinaladkad ni Melinda papasok sa storeroom. Itinulak siya nito sa kasangkapan at ginawa ang gusto niya. Pagkatapos, ipinadala si Mr. K sa opisina ng chef at pinilit na makinig ng mahabang lecture tungkol sa mga itlog. Nakipag-inuman siya kay Mr. K na sinabing gusto niya siya at may talento siya, kaya maaari niyang ibahagi ang lahat ng kanyang kaalaman sa kanya. Maya-maya sa silid, nagulat si Anton nang makitang bumalik si Mr. K na may dalang mga libro na ibinigay sa kanya ng chef. Habang kumukuha si Anton ng libro para matuto rin ng kaunti, ginamit ni Mr. K ang mga bula sa silid para gumawa ng ilang tricks. Sa sandaling iyon, muli niyang narinig ang mga ingay ng tubo, kaya lumabas siya ng silid upang mag-imbestiga. Matapos isara ang pinto, muli niyang narinig ang ingay at iniunat niya ang kanyang mga braso upang subukang hawakan ng magkabilang pader ng sabay ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay pumunta si Mr. K sa banyo, isinara ang pinto para sa privacy. Biglang gumalaw ang hawakan at hindi ito tumitigil hanggang sasabihin ni Mr. K na may tao na doon. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita at bumulong na nagtatanong kay Mr. K kung siya ay totoo at kung ang chismis tungkol sa kanya bilang tagapagpalaya ay totoo. Habang sinasabi ng boses na wala nang masyadong oras, ang takip sa ibaba ng pinto ay itinulak at isang grupo ng mga kamay ang pumasok sa loob. Sinipa sila ni Mr. K habang sinasabing napagkamalan lang nila siya, ngunit ang mga kamay ay patuloy na humihila sa kanyang binti. Patuloy lang sila hanggang sa sinabi ni Mr. K na siya ay walang halaga at nawala ang mga kamay. Natatakot at naguguluhan, nagpa siya siyang magpalipas ng gabi sa banyo. Sa umaga, dumating si Anton upang sunduin siya para sa trabaho at nagsuka si Mr. K. Pagkatapos ay napansin ni Mr. K na lumitaw din ang salitang tagapagpalaya sa pader na ito. Iniisip ni Anton na kalokohan lang ito ng mga bandalismo at pumunta ang dalawa sa kusina. Habang nagtatrabaho, ibinahagi ni Anton na 7 taon na siya sa hotel at hindi niya matandaan kung kailan siya huling nasa labas, kaya hindi rin niya alam kung saan ang labasan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang aso sa mga paa ni Mr. K at hindi nagtagal ay pumasok ang manager sa kusina. Sinubukan ni Mr. K na sundan siya, ngunit pagkatapos lumiko ng ilang beses, nawala ito sa kanyang paningin. Pagkatapos ay pumunta si Mr. K sa opisina ng chef at sinubukang magbitiw, umaasang may magpapatalsik sa kanya. Gayunpaman, nag-alok sa kanya ang chef ng promosyon para manatili siya. Tinanggihan ito ni Mr. K, dahilan para mapaiyak ang chef at mapaluhod. Nang yakapin ng lalaki si Mr. K, hiniling nitong pagkatiwalaan siya. Dinala ng chef si Mr. K sa kanyang bagong pwesto sa kusina at binigyan siya ng mas magarbong apron, dahilan upang magselos si Anton. Pagkatapos ng shift, sinubukan ni Mr. K na makipag-usap kay Anton na galit na galit. Iniisip ni Anton na nais lamang ni Mr. K na maabot ang tuktok at wala siyang pakialam kung sino ang ibagsak niya sa proseso. Nagpa siya si Mr. K na matulog sa kanyang silid sa hotel kung saan patuloy niyang naririnig ang mga ingay ng tubo sa mga dingding. Bilang pagbabaka sakali, itinali niya ng mahigpit ang isang lubid mula sa bintana hanggang sa pinto. Kinaumagahan, nakita niyang lumaylay ito. Nangangahulugan ito na lumiit ang silid at ang ingay ay ang pagdalaw ng mga dingding. Nagmamadali niyang sinabi kay Anton na lumiit ang hotel na pinatunayan sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano nagagawang hawakan ng kanyang mga kamay ang magkabilang pader ng sabay. Hindi naniniwala sa kanya si Anton, ngunit nang pumunta sila sa kusina, nakita nila ang lubos na kaguluhan dahil sa kawalan ng espasyo. Sinabi ni Mr. K sa chef na dapat silang lumikas sa hotel, ngunit tumanggi ang chef, sinabing kailangan nilang magluto para sa kanilang mga bisita.
Dahil dito ay napuno at napasigaw si Mr. K bago tumalon sa mesa para ipaliwanag sa staff kung ano ang nangyayari. Hinahampas ng mga manggagawa ang kanilang mga kawali habang si Mr. K ay lumulundag mula sa mesa patungo sa isa pa, tinanong sila kung walang halaga ang kanilang buhay. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pananakit sa dibdib ang chef, ngunit inutusan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na sipain palabas ng kusina si Mr. K. Inihagi si Mr. K sa pasilyo at nakalak ang pinto ng kusina para hindi siya makapasok. Pagkatapos, hinanap ni Mr. K ang magkapatid at natuklasan niyang lahat ng mga bisita ay nagiiwan ng mga kasangkapan sa pasilyo dahil hindi na ito kasya sa kanilang mga silid. Tinulungan ni Mr. K ang dalawa na ilabas ang kanilang sopa at binanggit nila ang presensya ng Divine sa hotel. Pagkatapos ay bumalik ang magkapatid sa kanilang silid at nagpatugtog ng malakas na musika habang kumakanta. Sa kanyang silid, nakita ni Mr. K ang isang mapa sa drawer habang naririnig ang mga ingay na nagtitipon. Ang mga tubo ay patuloy na nanginginig at nagmarcha ang banda sa pasilyo kasama si Gaga. Gumagawa ng musika ang staff ng kusina gamit ang kanilang mga gamit at maging ang manager ay sumasayaw. Nasira ang isang tubo at tumulo sa wallpaper habang pakiramdam ni Mr. K ay sasabog na ang kanyang ulo. Nabiyak ang isang pader habang lumiliit ito at sumabog ang bintana sa kwarto ni Mr. K, dahilan para bumagsak siya. Nang huminto ang lahat ng ingay, sinilip ni Mr. K ang basag na salamin at nakita ang iba pang dingding ng hotel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng iba pang mga bintana ay sumabog din na ibinalik siya sa kama. Pagkatapos, isinabit ni Mr. K ang mapa sa dingding gamit ang ilang chewing gum at nagdagdag ng isang piraso ng papel na may isang sulok na iginuhit niya. Dahil lumiit ang silid, itinapon niya sa bintana ang ilang kasangkapan bago pumunta sa aparador upang kumuha ng tsock. Pagkatapos ay sinimulan niyang galugarin ng sulok, minarkahan ng tsock ang mga dingding at sahig at gumuhit ng diagram sa isang notebook para maidagdag niya ang mga pahina sa kanyang mapa. Sa isang storage closet, may nakita siyang pagkain. Minsan ay sumisilip siya sa kusina, ngunit tinititigan siya ni Melinda para paalisin siya. Ang mapa ay patuloy na lumalaki sa imposibleng laki at lalong nainis si Mr. K kaya para harapin ang stress, sumigaw siya sa bintana na hindi siya susuko. Habang lumilipas ang oras, mas maraming kasangkapan ang lumilitaw sa mga pasilyo. Sa kalaunan, nakita ni Mr. K ang aso ng manager na nagsimulang dilaan ang dingding. Sa sandaling iyon, namatay ang kuryente at iniisip ni Mr. K na nag-iisa siya sa dilim hanggang sa bumulaga sa kanya ang isang flashlight. Ito ang lalaking natagpuan ni Mr. K sa ilalim ng kanyang kama na ngayon ay nabitawan ng flashlight sa lupa. Pagkapulot ni Mr. K ay wala na ang lalaki. Lumingon-lingon si Mr. K sa loob ng ilang segundo para lamang bumalik ang power at ipinakita ang lalaki sa dulo ng pasilyo. Kahit anong tanong ni Mr. K, hindi nagsasalita ang lalaki at nang subukan ni Mr. K na lapitan siya, umatras ito. Kinaumagahan, nagising si Mr. K sa kama at nakita niyang natutulog ang matanda sa kanyang paanan. Sinubukan niyang gisingin siya pero walang nangyari. Nang maglaon, habang si Mr. K ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang mapa, sinundan siya ng lalaki at tumanggap pa nga ng merienda mula kay Mr. K bago siya tuluyang umalis. Sa sandaling iyon, nagimbal si Mr. K nang matuklasan ng ilang katakot-takot na galamay na gumagalaw sa mga bitak sa dingding. Inangat niya ang wallpaper at nakakita ng kakaibang organismo na gawa sa mga galamay. Nang sundutin ito ni Mr. K, namilipit ang mga ito at niyanig ang buong gusali. Naramdaman ito, sinimulan ng manager na hanapin ang dahilan. Sinubukan ni Mr. K na gumamit ng tray upang paghiwalayin ang organismo mula sa dingding para lamang yumanig muli ang gusali at kumurap ang mga ilaw. Nabasag din ang isang tubo, kaya nagpa siya si Mr. K na umalis sa pasilyo. Matapos makita muli ang salitang tagapagpalaya, bumalik si Mr. K sa kanyang silid at nakita ang lalaki na naghihintay doon. Uminom si Mr. K ng kaunting alak bago lumingon at nakakita ng isang buong pamilya na nakaupo sa tabi ng kama. Sa pangunahing pasilyo, sinusubukan ng manager na tulungan ng organismo na manatili sa dingding. Nang bumalik si Mr. K sa pagmapa ng lugar, nakita niya ang maraming tao sa pasilyo at lahat sila ay nagsimulang sumunod sa kanya. Sinubukan din nilang hawakan siya na parabang siya ay isang banal na tagapagligtas. Napuno siya at sinigawan silang huminto bago mapagtanto na maaari niyang gamitin ang kanilang paniniwala sa kanya. Namigay si Mr. K ng papel at chalk na humihiling sa mga tao na tulungan siyang gawin ang mapa. Nag-cheer silang lahat bago naghiwa-hiwalay. Pagkatapos ay umakyat si Mr. K sa isang tumpok ng mga kasangkapan at nakita ang manager, ngunit nadulas siya at tumama ang kanyang ulo, nawalan ng malay.
Makalipas ang ilang sandali, nagising si Mr. K at bumalik sa kanyang silid kung saan natuklasan niyang naubos na ng mga tao ang lahat ng kanyang pagkain, ngunit hindi sila gumuhit ng kahit isang mapa. May lalaking gumagamit pa ng toothbrush ni Mr. K. Galit na galit, sinubukan ni Mr. K na gumawa ng mga panuntunan, ngunit hindi siya pinansin dahil mas maraming tao ang patuloy na pumapasok sa pamamagitan ng pinto at bintana. Pagkatapos, pumunta si Mr. K sa kusina na lumiit ng husto at nababalot ng lumot. Umiinom ang staff gaya ng dati at hindi alam ni Mr. K ang gagawin. Sinurpresa siya ni Anton mula sa likuran at niyaya siyang pumasok na nagsabing maaari silang magpanggap na walang nangyari. Gayunpaman, tumanggi si Mr. K na balewalain ang katotohanan at binanggit ni Anton na ang katotohanan ni Mr. K ay hindi mahusay kaysa sa kanya. Nang subukan ni Mr. K na bumalik sa kanyang silid, hindi niya ito mabuksan dahil maraming tao ang natutulog dito. Walang pagpipilian si Mr. K kundi ang matulog sa pasilyo at ibinaba ng hotel ang wallpaper sa kanya bilang kumot. Kinaumagahan, nagising si Mr. K sa pagtunog ng telepono. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid para lamang matuklasan na may bisitang sumagot sa tawag at ibinaba na ito. Nagalit si Mr. K at niyugyog ang lalaki, sinisi siya sa pagsira sa lahat. Naging marahas siya kaya kinailangan siyang hilahin ng iba palayo. Sinabi ng karamihan na binigyan niya sila ng maling pag-asa dahil hindi pa niya nahanap ang labasan at hindi pinansin si Mr. K nang subukan niyang ipaliwanag na hindi niya tinawag ang kanyang sarili bilang tagapagligtas. Di nagtagal, ang pasilyo ay natatakpan din ng lumot at lumitaw ang isang kuneho. Napagtanto ni Mr. K na natagpuan ng hayop ang kanyang maleta at tiningnan ang kanyang mga gamit. Sa sandaling iyon, tumakbo ang aso at sinundan ito ni Mr. K para lang matuklasan ng ilang lalaking binubura ang chalk mula sa mga dingding. Napagtanto na ang mga tao ay nagtutulungan laban sa kanya, sumigaw si Mr. K at hinabol sila sa kanyang silid kung saan sinimulan niyang hampasin ang lahat gamit ang walis upang pilitin silang umalis. Nang kumalma na siya, may napansin si Mr. K sa kama. Ito ang mga piraso ng mapa na itinago ng mga tao sa ilalim ng mga kumot. Nagsimulang lumipad ang mga bagay sa bintana at dumungaw si Mr. K lumilitaw na sinakop ng grupo ang isa pang silid at ibinabato sa kanya ang mga bagay bilang parusa. Kaya, sinira ni Mr. K ang kama at tinakpan ng bintana ng mga tabla ng kahoy. Pagkatapos, dahan-dahang kumalas ang ilaw sa kisame at lumayo si Mr. K bago ito bumagsak. Lumitaw ang magkapatid sa butas at nag-alok sa kanya ng kape habang nagtatrabaho siya sa pagsasama-sama ng mapa. Sa kalaunan, nagpasya siyang lumabas muli upang gumuhit ng mga bagong piraso ng mapa, ngunit nakita niya ang galit na pulutong na nakaharang sa pasilyo, kasama sina Anton at Melinda. Naganap ang habulan, at nagmamadaling bumalik si Mr. K sa kanyang silid, kung saan hinarangan niya ang pinto gamit ang isang upuan. Ang mga tao ay kumalampag sa pinto habang ang iba ay patuloy na naghahagis ng mga bagay sa kanyang bintana. Sinabi ng magkapatid kay Mr. K na ang daan palabas ay hindi kailangang katulad ng pinasukan niya. Si Mr. K na pagod na ay tinuya sila sa pamamagitan ng pagbukas ng iba't ibang drawer, ngunit nang ilipat din niya ang aparador, nagulat siya nang makita ang galamay na organismo sa dingding. Lumikha ito ng isang katakot-takot na lagusan na tinawag ng magkapatid na kahanga-hanga ngunit nakapangingilabot. Handa si Mr. K na makipagsapalaran, ngunit tumanggi ang magkapatid na sumama sa kanya. Natatakot ngunit determinado, nagsimulang gumapang si Mr. K sa nakakatakot na lagusan. Nang mapansin niya ang ilaw sa dulo, may nakita siyang balat na nakaharang sa labasan at nang mahawakan niya ito, isang kakaibang nilalang na parang pusit sa kabilang panig ang gumawa ng ingay. Tinanong ito ni Mr. K kung ano ang gusto nito at itinoon ng isip sa pakiramdam kung ano ang nararamdaman nito. Nalaman na ito ay pagod na at hindi na magtatagal, sa tingin ni Mr. K ay nararapat itong maging malaya. Kasabay nito, sinira ng mga tao ang pinto at pumasok sa silid. Naririnig nila ang nilalang at iniisip na ito ang oracle, kaya lumuhod sila para manalangin. Sa lalong madaling panahon, mas maraming tao ang pumasok sa tunnel at ang kanilang hindi maingat na galaw ay nagdulot ng matinding sakit sa nilalang. Nanginginig ang mga dingding ng hotel at napagtanto ni Mr. K na pinapatay nila ito. Sa sandaling iyon, sumugod ang manager sa silid at desperadong hinila ang mga tao pabalik. Pagkatapos ay sinubukan niyang makapasok at sinabi kay Mr. K na siya ay isang mamamatay tao, ngunit hindi niya ito pinansin at sinimulang itulak ang balat hanggang sa makalabas ang nilalang at ang kadiliman ay pumalit. Biglang nahanap ni Mr. K ang kanyang sarili na lumulutang sa tubig. Lumitaw ang nilalang sa paligid niya at hinawakan ang kanyang binti upang hilahin siya sa liwanag sa itaas.
Ang pangunahing kahulugan ng pelikula ay nagsasalamin sa pagtuklas kung paano bumubuo ang mga individual ng malalim na paniniwala o pangunawa tungkol sa kanilang sarili o mundo at ligtas na mga puwang upang maglayag sa masalimuot na mundo. Nagsimula si Mr. K sa pagpapahayag ng kanyang sarili na walang halaga, pakiramdam na walang layunin at nag-iisa, isang universo na naaanod sa walang hanggang kadiliman. Ang kanyang paglalakbay sa hotel ay kumakatawan sa isang paglalakbay tungo sa walang katiyakan na pinilit siyang harapin ang kahinaan ng kanyang sariling binuong realidad. Ang hotel mismo ay inilalarawan bilang isang buhay, nabubulok na organismo na sumasalamin sa psikolohikal na sistema tulad ng isang individual o isang pamilya at sistemang panlipunan na nilikha ng mga tao upang magpataw ng kaayusan sa kaguluhan. Ang pelikula ay nagtatanong sa kalikasan ng katotohanan, nagtatanong kung ano ang mahalaga sa isang bagay, kung sino ang ating sinusunod, at kung paano natin haharapin ang pagbabago at ang takot sa walang katiyakan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.